So dili pa ko magsugod, akong gusto ipahibalo sa matag usa ako mong i-update sa gera sa Middle East tungod kay murag mudako na ni siya, mudako na ning giraha. Kay nahibalo man ta at the beginning atong October 7, gi-hosted sa Hamas ang 247 sa ruta kabuok. Na dito yung mga Hudiyo, na dito yung mga Amerikano, na rin Pilipino dito. Daghan kayo itong ilang hostage. Gisulong yun nila dito sa Israel to. Moto nga, nindeclare yun ng Israel o gira against Hamas. Now, pag gira nila sa Hamas, aning laban ng Hezbollah, nga naas Libanon, yung laban ng Houthis nga tuwa sa Yemen, yung laban ng mga militiamen na Syria, gitabangan nila ang Israel. Gitabangan nila. So, dugay ang gira, ang Hamas karon, gamay, batod pa ni Netanyahu, ang Prime Minister sa Israel, gamay nalay kay kulang victorious na sila. Now, there was an instance, doon ay hitabo dito nga, general sa Iran, adunay mga kauban niya nga mga ranking officials po. Dito sila nag-meeting sa kilid sa embassy sa Syria. Nahibalaan na sa mga Israelites. Gibubahan nila, 7 kabog patay. Apil na tong high ranking general. Apil na dito. So, katong paglubong nila, nakita mo sa paglubong, nagsulti itong ilang head sa Iran nga manimalos gyud sila. So, nagtagad lang po ang Israel nga manimalos mag-isa. Ready na ang Israel. Ready na. Tagatagad sila. Gabi gibombahan sa Iran mismo ang Israel. Kaya ng Israel nga ug ang missile gikan sa Hezbollah na po ilahang balusan. Kung magikan sa Yemen rapod, magikan Syria, gikan po Syria ang ilang balusan. Pero og gikan gani sa Iran po ang ilahang balusan. Ya gabi kay gibubahan magyud sila mga 100 kabuk drones. So wala pa ta kabalo sa destruction sa Israel. Pero siyempre ini manimalos gyud na. Mo nang nakaingon ko nga mudako gyud ning giraha siguro. Mudako ni. So murag wala na siguro mga kalinaw diha. Murag padulong na ta ba? Padulong na ta sa naanay usa ka tawo nga mo makigsabot din na mo makigsabot ba? O mauna si Antichrist ug naana na siya hapit na tama tos langit. Amen? Basta lami kay paminaw no. So, ingon ana ang hitabo karon mo na nga kita nagmonitor gyud ta kanunay. Labi na karon pagbalo sa Israel kay nagtuo ko nga unahon gyud siguro sa Israel ang ilahang planta sa atomic bomb sa Iran. Pero kang Iran dili gyud na sila sukat pa sa una dili na sila magig-enkwentro sa Israel kanang person to person ba. Ang ilang gamiton mga proxy nga Hamas, proxy nga Hezbollah, da Syria, Iraq ilang gamiton. Yemen ilang gamiton kanang mga Houthis. Sila wala gyud na sila. Pero karon na sila na gyud. So mauna ang hitabo karon sa nasod sa Israel sa Middle East. So nagtuo ko nga mudako gini nga giraha o mudako gani ng giraha kanang Iran tabangan na gani na mutabang na diha ang Russia, mutabang na ang Turkey, mutabang na ang Libya, mutabang ng Sudan na siya. Mao na lang Ezekiel 38. Ezekiel 38 sa Biblia. O ambot lang kahaog maka-witness pabataan ng giraha. Mayo untag di na ta maka-witness, bantag i-rapture na ta sa Ginoo. Amen. Kay aron dili na ta balakag apel. Kay inigira na napit din mahalas fuel, gasolina. Piti na mahala jud. Kay gira na god. So, ingon ana gusto mo update, you can update, maka-update man lo. Okay, so
Kato mensahe karon, manindog ta atong basahon lang na diha sa screen, Leviticus chapter 17:11. Ganiha, wala may magsagbot sa atong song leader, pero ang iyang mensahe, there is power in the blood. So mao na ang ako ra ng istorya niyo kung sa title ani atong mensahe karon. Leviticus chapter 17 verse 11. Ako ning ito nang may dugay ko nagtuon ani ni Asia kay karon dito sa mga kasimbahanan sa tanang kasimbahanan kasagaran ang mga maayong simbahan ba na ang ilang giwali mao ni Asyang Leviticus 17:11. Okay, kita ninyo? Leviticus 17:11, ready, read. Okay, mga bota, amahan na malungit nun, buhi ng mga Diyos. Among gipasalamatan, ikaw amahan, nagapadayon kami sa pagsimba kanimo, dining kahaponon. Salamat kay amahan sa maanindot na mong pagtulunan sa among Sunday School. Salamat sa wisdom, imong gihatag sa among Sunday School teacher. Salamat Ginoo sa awit sa choir, bisan ibati nila ang kalisod apan nakita na mo, nadungga na mo, Lord, ang kanindot sa ilahang choir nga landam among kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong. Salamat kay Ginoo sa matag usang niya karon ug among ipasalamatan ikaw sa imong pulong. Kini imong ulipon amahan nga walay kahibalot nga igsusulti og ako nangamoyo nga abuga ang evil spirits pinagi sa bililhon dugo ni Jesus Christ. Tabuni kami sa balaan imong dugo, sa bililhon imong dugo nining kahaponon amahan. Dios ka langit nun, nangamuyo ko kanimo Ginoo nga kining mensahe mulugdang nes kasing-kasing sa matag usa. Kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Okay? Salamat kay atong ga-birthday. Salamat kayo ninyong ga-birthday. Di lang tamang utana sa inyong edad. Di tamang utana sa inyong edad. Okay, ingon dire. Leviticus, ang kasulat ani, Genesis, Leviticus, Numbers, ang kasulat ani is Moses. Mga utana siguro ka, yun sa gana pagsulat ni Moses, no, kanang may papel sa una. Tingala siguro mo, basa mo o Book of Genesis nga, mugbo dayon more na human. Matod pa sa kong study ang Book of Genesis kanang gisulat ni Moses, gisulat niya sa bato. Katong mga batoha nakita to mga batoha mutong ang ilang mao na ang iyahang pagsulat. Okay. So ingon din kay ang kinabuhi sa unod anas dugo, di ba? Simple kayo. Wa na tayo dugo, awa na, patay na ta. Ingon di, kay ang kinabuhi sa unod, anaa sa dugo. Ingon di, ug ako mihatag niini nganha kaninyo sa ibabaw sa halaran aron sa paghimo og usa ka pagtabon sa sala alang sa inyong mga kalag. Kay kini ang dugo nga nagahimo sa usa ka pagtabon sa sala alang sa kalag. Okay, nahibalot ang kitang tao natay body, soul o kalag and spirit. Body, soul. So ingon dire ang dugo nga nagahimo sa usa ka pagtabon sa sala alang sa atong kalag. Okay, so atong mensahe karon naguluhan ni the power of the blood. So tingala po kung sa atong song leader nga mao pod ang title sa pirmirong kanta nato. Wa po magsabot. So, mao na ito mensahe, the power of the blood. Karon sigurong kahaponon, let us turn our attention to what the blood does according to the Bible. Una atong buhaton karong kahaponon, ato lang i-focus atong attention sa dugo nga unsay nahimo sa dugo pinaagi sa Biblia. For the effectual power of the blood
shows just how important it is. Importante kayo kaning dugo nga ipaagas dito sa cross. So dito magdugay, number 1, the atoning power of the blood. The atoning power of the blood. Abi nimo, ang evil spirits, kung imo nang ibadlungon ang evil spirits, ang imo lang i-mention blood of Jesus Christ. Mahadlok na sila. Kanang mga cross-cross ang na siya, kanang mga exorcism, di na mahadlok sila na. Ang kadlokan nila, i-mention ng blood. Muna nga, ako nagtuo ko nga, kita din dili ta maduol din o evil spirits, kay kanunay man tang naghisgot og blood. Bisan sa atong pagampo. So number 1 is the atoning power of the blood. Now, throughout the entire Old Testament, from Genesis to Malachi, God spoke to Israel of atonement. Ang Ginoo nakaistorya gyud sa mga Hudiyo, Israelites about atonement. Now, and this atonement could only be made through the shedding of blood. In Leviticus 17:11, ato utrohon ko nagbasa, utrohan ko ninyo nagbasa ng Leviticus 7:11. Ready, read. Okay, thank you. So atong nabasa din the word atonement. The word atonement means expiation or act of making payment. Act, buhat nga maghimog bayad ba, or satisfaction or reparation made by giving an equivalent for an injury. Muna ni, siguro ako 73 anyos na ko, nakamatikod pa ko atong sa high school ko, nga daghan ang mga moabot din nga mga dump trucks gikas Japan. So muta na ano mang daghan mo kayo ng dump truck nga maabot diri sa Pilipinas kaning mga dump truck. Ingon na ang explanation nila is reparation to. Kaya itong World War II, gisulong man apel man tag sulong dinhi sa mga Hapon. Daghang na destroy dinhi sa mga property dinhi sa Pilipinas. Dayon i-surrender ang Hapon. Pag surrender sa Hapon, katong mga na-destroy din sa gira, pag anin nila, gibayra nila. Ang term adto reparation. Mauna na siya ang usa sa mga ipasabot anang atonement. Expiation or act of making payment, satisfaction or reparation made by giving an equivalent for an injury. Una. Or by doing or suffering that which is received in satisfaction for an offense or injury. Munang buot pasabot sa atonement. Now, the word atonement, ma-follow na nimo this screen. The word atonement broken up in syllables, muna siya, atonement. Muna na siya. The word atonement broken up in syllables is atonement. Biblically, for a sinner to be at one with God. Muna ang biblical implication, biblical meaning. Alang sa makasala to be mausa ta uban sa Ginoo, or no longer at odds with him. Dili na ta makontra sa atong Ginoo. He must have a sacrifice made on his behalf. So mauna ang atonement. Balik ko na ko. Biblically, for a sinner to be at one with God, nga mahiusa buta sa Ginoo. Now, in the Old Testament, God accepted the sacrifice of a lamb. Sa Old Testament, gidawat na sa Ginoo kanang mga makasala sa una, magdala o kanding, magdala o karniro, dalon nila sa templo, dalon nila dito silang tabernakol, dayon hatag nila dito sa pare, pag-abot dito,
gulgulon ng liog dire, then paagason ang dugo ato. Salaon to sa pare katong dugo, then may lang ihalad na kadtong kadala adtong kanding o karniro ba o baka ba na siya, at that point in time napasaylo ang iyang sala. Muna kanadto sa Old Testament. God accepted the sacrifice of a lamb. However, that is no longer necessary in the sacrifice of wa na kinahanglan na ang sakripisyo sa animal karon, tungod kay ang Ginoo mismo, the Lord Jesus Christ, died on the cross of Calvary, shedding His own blood for us. He is the sacrificial blood atonement. Wala na. Sa ito pa, daghan kay kaniadto na, sukat na kaniadto, mauna ilang gibuhat mo na, gi-instruction sa Ginoo po nila. Pero, kung nakasala ka o niya, karong panahon na ka, naghatag kanang animal, tama na po diha ang imuhang pagpasaylo sa imong sala. Dahil sunod na po adlaw na, nakasala na po ka, magdala na po ka. Ana. Now, wala na kinahanglan na karon. Wala na kinahanglan tungod kay ang atong Dios mismo, Ginoong Hesukristo, nagpakamatay dito sa cross, dito sa Calvary, iyang gipaagas ang iyang kaugalingong dugo alang kanato. Balikon ako, He is the sacrificial blood atonement. Kaning sacrificial blood atonement, maura ni ang bugtong paagi sa tao nga makaduol ta sa Dios. Maura nga balikon ako, it is man's only way to God. So, si Apostle Paul, nakig-istorya siya ngadto sa mga Christians dito sa Rome. Istorya siya dito. Mauna iyang gisulti. Apan kita usab nalipay diha sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa kang kinsa kita karon nakadawat sa pagbayad sa sala. Have you, mga igsoon, accepted the atoning blood of Jesus Christ as satisfactory to save your soul and bring you to God? Paminaw, for without Christ's atonement on the cross, you cannot even come to God. So, I hope, ako nagtuo ko, kita tanan dinhi saved ta. So, kaniyang pangutanan nako ninyo nga accept na ba nimo ang atoning blood of Jesus Christ as satisfactory to save your soul and bring you to God. Nahimo na nimo. Pero balikon ako pagsulti nga alang nga to sa uban nga atong masulti nila nga for without Christ's atonement on the cross, you cannot even come to God. Wala gyoy makaduol sa Dios. Pinaagi sa kung dili pinaagi sa iyahang bilihon dugo. Number 2, the reconciling power of the blood. The reconciling power of the blood, ang gahom sa pagpasiguli pinaagi sa dugo. Okay. Mabasa nato din John chapter 3:36. Ato mabasa din kamoy basa ng John 3:36. Ready, read. Dikyo. So mauna ang giingon sa verse 36, ingon diri, siya nga nagatuo sa anak nga Jesus Christ, adunay kinabuhing walay katapusan. Og siya nga wala nagatuo sa anak, wala kamatuon Jesus Christ, dili makakitag kinabuhi. Ingon diri, apan ang kapungot sa Dios nagapabilin diha kaniya. So, dinhi atong makita dinhi nga ang kapungot sa Dios naa sa tao
naa sa tanang makasasala kinsa may reject ni Jesus Christ o sa iyang atoning sacrifice for sins. So, this is why mauni ang dakong katarungan nga kinahanglan ang tao mapasig-uli gyud sa Dios. Tungod kay matud pa dinhi ang tao nga dili makabaton ni Jesus Christ naa siya sa kapungot sa Dios. Mas kapungot sa Dios. So, speaking of reconciliation in 2 Corinthians 5:18 to 21, ato lang ning basahon siguro. 2 Corinthians 5:18 to 21. Kamoy basa ana, 18. Really read. Verse 19 go. Verse 20 go. Twenty-one go. Okay, mauna giingon ni Paul, ingon ni Paul. Og ang tanan butang iya sa Dios. Kinsa nagpasig-uli na kanato ngadto sa iyang kaugalingon pinaagi ni Jesucristo. Og naghatag nganhi kanato sa buluhaton sa pagpasig-uli. Verse 19, nga ang ipasabot nga ang Dios diha ni Kristo nagapasig-uli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon. Wala nagaisip sa ilang mga kalapasan ngadto kanila og nagtugyan nganhi kanato sa pulong sa pagpasig-uli. Verse 20, ngan karon kita mga ambasador alang ni Kristo. Sama nga ang Dios naghangyo kaninyo, pinaagi kanamo niini nangamuyo kaninyo hulip ni Kristo, magpasig-uli kamo ngadto sa Dios. 21, kay siya naghimo na kaniya nga sala alang kanato. Kinsa wala nakailas og sala aron kita unta mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya. So maunay ang giingon ni Paul in the book of Corinthians. So si Apostle Paul, ingon siya, the apostle states here, Paul is speaking to the Christians in Corinth. Kisa yung istoryahan katong mga Kristohanon sa Corinth, o gisultihan niya sila nga si Kristo Jesus mao'y naghimo sa tanan nga kinahanglanon nga ang tao ang tao sa kalibutan mapasig-uli gyud ngadto kaniya. However, a person who is still not born again, ang tao nga wala sa hantod karon, wala mataw pag-usab or wala ma-save, must avail himself of Christ's atoning sacrifice and thereby be reconciled to God. Unsaon niya pagpa-reconcile, makapasig-uli sa Ginoo? Musalig lang siya sa gipaagas nga dugo ni Jesus Christ dito sa cross. This is why there is the ministry of reconciliation. Na ministry of reconciliation, mauna ang usa sa itong gibuhat ni Colossians chapter 1, 20 to 21. Kamoy basa ng 20, 21, 20. Ready, read. "21, go. So mao na giingon ni Paul, og sa nakahimo na og kalinaw pinaagi sa dugo sa iyang cross, pinaagi kaniya sa pagpasig-uli sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon. Pinaagi kaniya ako nag-ingon, bisan kung sila mga butang sa yuta o mga butang sa langit,
21, o kamo nga kaniadto mga langyaw o mga kaaway diha sa inyong mga hunahuna, pinaagi sa dautan nga mga buhat, apan karon siya mipasig-uli na. So, mao na ang number 2 points na to, the reconciling power of the blood. So, kaning Colossians 1:20 to 21, nagpadayag ni nganhi kanato nga it is the blood alone. It is the blood alone that makes peace or reconciliation with God. So, si Paul nagsulti siya atong mga Christian sa Colossae. Sa Colossae na po niya ang istoryahan nga katong mga believer dito misalig sila ni Jesus Christ as their Savior. So, those who have accepted Christ's sacrifice by faith in the blood are those who are reconciled. How about it, their hearer? How about you, their hearer? I hope tanan-taan na reconcile na ta pinagis gahom sa Ginoo. So, kung naa pa din mao niya ako pangutana, are you yet not reconciled to God through the blood of Jesus Christ? Kung naa ba? Have you trusted His sacrifice as sufficient to save your soul? So, ako lang ning ipangutana kay para ma-assured tang tanan whether or not save bata o dili. Christ has done all that is necessary. Gihimo na ni Jesus Christ ang tanan nga kinahanglanon. Karon ang atong buhaton saligan lang nato si Jesus Christ aron ta mapasig-uli ngadto sa atong gamhanan nga Dios. Number 2. Number 3. The redeeming power of the blood. The redeeming power of the blood. Now, the powerful blood of Jesus also redeems. Ako na na-explain karon. Also redeems. Atong mabasa ni sa following verses. Magsugod ta ng Ephesians 1:7. Kamoy basa ng Ephesians 1:7. Read. Dayon ta sa Colossians 1:14. Go. So, ingon niya si Paul ra may gasulat aning tanan, Book of Ephesians and Colossians, si Paul may gasulat ani. Ingon diri, diha sa kang kinsa kita adunay katubsanan pinaagi sa iyang dugo ang kapasayloan sa mga sala, sumala sa mga bahandi sa iyang grasya. So pag abot dito sa Colossians 1:14 ingon dito, diha sa kang kinsa kita nakabaton o katubsanan pinaagi sa iyang dugo bisan ang kapasayloan sa mga sala. So duha na siya. Kanini ang Ephesians gisulat ni Paul, kaning Colossians gisulat ni Paul. Tan-aw nato unsay gisulat ni Pedro. Si Pedro atong tan-awon. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Verse 18 kamoy basa na. Read. Verse 19, go. Okay. Kaning Hebrews, ako nagtuo ko nga gisulat ni Paul, Hebrews 9:12. Kamoy basa na. Read. Okay, mao na gisulat ni Pedro kato kaning tulo gisulat ni Paul. Kaning gisulat ni Pedro ingon siya, kay tungod kay kamo nahibalo nga kamo wala gitubos pinaagi sa madunuton nga mga butang sama sa plata ug bulawan gikan sa inyong kawang nga pagkinabuhi nga
na dawat pinaagi sa tradisyon gikan sa inyong mga amahan. Verse 19, apan pinaagi sa bililhon nga dugo ni Kristo nga sama sa usa ka nating karnero nga walay daot o walay mansa. Kaning Hebrews 9:12 ingon dito, ni pinaagi sa dugo sa mga kanding o mga nati sa baka, mauna kaniya itong practice sa una, apan pinaagi sa iyang kaugalingon nga dugo ni Jesus Christ, siya misulod sa makausa ngadto sa balaan nga dapit nga nakabaton sa dayon nga katubsanan alang kanato. So, katong bililhon niyang dugo ni Jesus Christ nga gipaaga sa cross, siya mismo to ang gadala dito sa halaran dito sa langit mismo. Mao na akong kanunay gisulti dinhi nga wala mauga tong dugo ni Jesus Christ. Hantod karon presko to kay tuwa to sa langit, tuwa to sa dito sa atubangan sa God the Father. So, mao na ang ilahang atong mabasa diri. So, redemption, ang redemption means to buy back. Kanang redemption kana bang paliton kag utro. Paliton kag utro. Or kanang purchase something, that is redemption. Siguro og nakaprinda ta dito sa mga prindahanan dayon atong kuhaog balik, that is redemption. Now, the best way to illustrate this is the story told years ago of a young boy who lost his small boat. Ingon ani lang nako ni pag-illustrate nimo ha. Ang illustration nako ani ang mao ni atong akong nagtuo ko nga pinakamaayo nga illustration sa usa ka sigulanon nga gisulti adtong pila na ka mga katuigan sa usa ka batan-ong bata nga nawala ang iyahang gamay nga sakayan. Ngon ani ba? So, katong bata for several years nagitagaan gyud niya panahon for several years. Nag-corb siya sa iyahang sakayan. Iyang nagkuhag kahoy, then iyang gi-corb dito. Then usa ka adlaw ana naa siya, nahuman naman ang sakayan niya. Dayon usa ka adlaw ni ana iyahan nang gidala dito sa creek. Kanang creek nga mo dagan ba tubig? Creek nga running water. Now, pagbutang niya dito sa iyang sakayan dito sa tubig, pastila nadala man na siya sa agos sa tubig. Nadala sa agos sa tubig, dayon gidala na sa layo, hantod nga layo na kayo, wa na niya makita ang katong iyas sakayan. So katong bata anong tag-iya to, perti nang hilakay raon, perti hilak na pila ka adlaw pagkawala atong iyahang ingnon nato nga precious creation. Gikugihan gusto niya god. Gikugihan gusto niya sa sakayan. Now, sa kung saan niya pangitawa, magiging siya kakita gyud. However, pila ka adlaw ni ana, doon na siya classmate nga nagsulti sa iya nga nakakita ko no siya sakayan. Small vessel. Nakakita daw siya. So, yang gipangutan asa man ron. So, gipakita adtong bata dito sa niya katong iya sakayan. Abi nimo pagkakita sa bata, nihilak siya oy. Nihilak siya. Ako man sakayan. Ako ana sakayan. Na katuyang classmate nga nakakita, dili pod niya gusto ihatag nga wa siya madawat ba. Wa siya madawat. So wa niya ihatag ang sakayan kung dili siya bayran pod. Marunong puta. So the rightful owner, katong yung tag-iya to, rightful owner, iyahang gipalit katong sakayan for a few dollars. Samtang nakuha na niya ang sakayano, samtang ning lakaw siya, pauli na siya, iyag yung gibalik-balik sa iyang kagulingon, giingan niya, "You are mine, little boat.
You are mine, little boat. You are mine, little boat. Sige ko niya yung isulti. Sige niya isulti. Ingon siya, I made you and I bought you. You are mine twice. So, you are mine twice. So, mao na ang iyahang gisulti. Now, how greatly this illustrates biblical salvation. Yun ana ang illustration sa biblical salvation. God created man, but through his sin, man became lost with no way back to his Maker. For this, God willingly died on the cross, paying for man's sin in order to bring him back to himself. So, he bought and purchased the souls of mankind with his own blood. Acts 20, chapter 20, 28, ingon dito, take heed, therefore, unto yourselves, unto all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God. Ingon rin, to feed the church of God, paminaw, which he had purchased with his own blood. So, through Christ's salvation, sin is paid in full. So, dili partial ni. Partial. Nahibalo man ta nga pinaagi sa kaluwasan nga gihimo ni Jesus Christ dito sa cross, ang atong sala gibayran ni in full. As a matter of fact, ang atong sala previous, karon ug umaabot gibayran na sa Ginoo. Gibayran na sa Ginoo. So, and forgiveness is offered to all who receive Christ as their Savior. Those who receive Jesus by faith in His blood mao na ang the purchase price of the redemption, are then redeemed or brought back. So, parihas atong gamayng bata o ang iyahang sakayan-sakayan, God says to all saved sinners, you are now mine. You are now mine. You are mine twice. I made you and I brought you with my own precious blood. So how important is the redeeming power of the blood of Jesus Christ? For without it, man is lost in the sea of sin and with no way back to his Creator. Di yung kailangang makabalik sa Creator. Mao na ang atong point. Number 4, the cleansing power of the blood. The cleansing power of the blood. Now, not only does the blood of Christ, Jesus, reconcile, not only redeem, not only atone, but it also cleanses and washes away man's sin. Hugas na sa atong sala. So, we see this in the following verses. Munang makaingon ta nga, basahon na ko nato na part of 1 John 1:7b, part of Revelation 1b. Kamoy basa ana, ready, read. Muna, Revelation 1:5b, read. So, muna akong ingon din sa 1 John, og ang dugo ni Hesukristo nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Revelation 1:5b ingon din, ngadto kaniya nga nahigugma kanato og mi hugas kanato gikan sa atong mga sala diha sa iyang kaugalingon nga dugo. So, dili lang sa atong salvation, bisan pa sa atong mga sala. Anytime nga mo-confess ta sa Ginoo nga nakasala ta, automatic hugasan ta sa dugo ni Jesus Christ.
So, masulti nato nga walay usa nga kung di ka mahugasan sa dugo ni Jesus Christ nga muatubang ta nga spotless before God. Mahimo lang tang spotless before God kung nahugasan ta sa cleansing power of the blood. And the blood is the only thing that can wash man's sin away. Parehas ba anang atong gikanta diri, old hymns nga atong gikanta diri, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Sige butang kanta na diri. The blood of Christ is also called purging blood. Purging blood. In Hebrews 9:14, ingon dito sa 9:14, ingon diri, unsa ka labaw pa nga ang dugo ni Kristo kinsa pinaagi sa dayon nga espiritu mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios, naghinlo sa iyang konsensya gikan sa patay nga mga buhat aron sa pag-alagad sa buhi nga Dios. So powerful is the blood of Jesus, that a sinner can even have his dirty conscience. Dirty conscience, kani konsensya na to nga hugaw ba. So, ingon ana kagamahanan ang dugo ni Jesus Christ nga diha sa usa ka kasala bisan ang iyang dirty conscience mahugasan na ni anang dugo. So, makapangutana ko, how about it, my dear hearer? Are you a blood-washed child of God? Tutulan na ako ng pangutana. Have you been to Jesus for the cleansing fountain? Or have you been to Jesus for a cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Okay, so ako nagtuo ko dinhi sa atong congregation karon, everyone is cleansed by the power of the blood. Pero gusto lang nako ipabalo nga bisan kaning atong sala ang nakapasaylo nato sa atong sala, sin nature, dugo. Karon na-save ka, nakasala ta, i-confess na to sa Ginoo ang atong sala, hugasan gyapon ng atong sala sa dugo ni Jesus Christ. Ingon ana ang gahom sa dugo ni Jesus Christ. The last, the sanctifying power of the blood. The sanctifying power of the blood. Kaning basahan ninyo Hebrews 13:12. Kamoy basa sana Hebrews 13:12. Read. So, ingon dia tungod niini si Jesus usab aron siya makabalaan sa mga tao pinaagi sa kaugalingon niya nga dugo mianto sa gawas sa kangaan sa Israel. So kaning verse nagsulti ni siya, this verse states that the reason Jesus suffered and died was to sanctify those who trust him as Savior. Mangutana, unsa na sanctify? Sanctify means to make holy. Timuon kang balaan or to set apart or lainon gyud ka, gilain na ka, or to purify. To purify, mao na ang sanctification. Man of himself is not holy. Man of himself is not holy. Rather, man is wicked. Makasala gyud ta, gyapon, makasala ta. With a sinful nature. Mao man ang atong nature, sinful nature. Now, the only way to be made holy in the sight of God and be set apart from hell, deserving sinners, is through the blood of Jesus Christ. Almost all the world's man-made religions, halos tanan man-made religion is kalibutan,
were founded with the intention of purifying or making man holy. Mauna kasagaran maobserbaran sa tanang religion sa kalibutan. So, yet, they try to attain holiness without the blood of Jesus Christ. They sanctify themselves, unsa man ilang pamagi, they sanctify themselves through the holy water. The holy water. Dayon, self-chastisement, kanang mag-antos bila kaugalingon, bulal-bulal res likod. Na vain repetitions, kanang mag-ampo balik-balik. Mag-ampo balik-balik, vain repetitions. Daghan pa mga paagi. But no matter how hard they meditate or how much they set themselves apart from sin, they can never be holy enough in their own righteousness to obtain heaven. Dili, wala gyud mahimo nila. They still have a sinful nature, and all their righteousnesses are as filthy rags in the eyes of God. So kung saon pa pag binuutan sa tao, buutan siguro katanahon sa tao, sa imong silingan, sa imong amigo, buutan siguro ka kayo, pero ug dili ka save. Kanang imong pagkabuutan matud pa sa pulong sa Dios, trapo ra na hugaw gyapon. Isaiah 64:6 ingon di, but we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Mauna ang kitang tao. Balikon ako. Buutan siguro tan-awon sa atong silingan. Buutan ta tan-awon sa tao. Pero dili pa ka-save. Kana imong pagkabuutan kaayo, trapura na sa mga mata sa Dios. Meaning, hugaw paghapon na sa mata sa Dios. However, through the blood of Jesus Christ, God Himself purifies the sinner, giving him a new nature and a new heart. Ezekiel 36:26. Kamoy basa na. Read. So mauna ingon si Ezekiel, hata igon ang Ginoo, hatagan ko usab kamo ug usa ka bag-o nga kasing-kasing ug ang usa ka bag-ong espiritu gibutang ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod ug hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. So, a saved person is then called a new nature. Ang usa ka tawo nga saved gitawag na ni sa pulong sa Dios og new nature. 2 Corinthians 5:17 ingon dito, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So, set apart to live a holy life, to please and honor Him, who love Him enough to die for Him. How about you? How about you? Have you been sanctified by the blood of Jesus Christ? Muna katapusan sa atong mensahe. Last slide. From all the verses covered in this message, it is easy to see why the blood of Jesus Christ is so important. For biblically, you follow that, a person cannot even be Christian without trusting the blood atonement of Christ. The doctrine of salvation by faith in the blood of Jesus is the foundation of Christianity. Itawag ni siya Acropolis of the Christian faith. Sentro sa Christian faith. O mao ni ang plano sa kaluwasan nga gihimo sa tong apostol. That is how important it is, the blood. Tindog tabag ang puta. Mahal mo lang itnon, buhin mo nga Dios. Among gipasalamatan ikaw sa imong pulong
Salamat kay Ginoo sa bililhon nimong dugo, Amahan, nga pinaagi lang ni ana kami napasig-uli diha kanimo. Kami imong gipalit og balik diha pinaagi sa imong bililhong dugo. O Amahan, imo kaming bisan among mga sala imong gihugasan sa bililhon nimong dugo. Amahan, among gipangamuyo nga kini mensahe, Lord, ulugdang ni kasing-kasing sa matag usa, Amahan, nga mahimo na mo ning dako kay pagtulunan, Amahan. Among ipangamuyo nga ikaw hatag og conviction sa matag usa kaniya karong kahaponon. Akong hangyoon ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, mahimo kang pakigistorya sa Ginoo. Una sa tanan, pasalamati ang Ginoo sa bililhon niyang dugo nga maoy hinungdan sa imong kaluwasan. Let's do it. Amahan na mo langit noon, buhay na mga Diyos. Salamat sa imong mensahe. Salamat sa imong presensya karon pinagis balang Espiritu. Ug Amahan, ang imong mga anak, Lord, nakipaghinabi nimo karong kahaponon. Kung unsa man ang ilang tinguha silang kasing-kasing, Lord, ikiling imong igdulungog, Lord, alang sa kinahanglanon nila, Amahan. Ako, Ginoo, isip imong gitugutan din pagdumala ani nga church. Ako nangamuyo nga ikaw nga among Dios nga labing kamhanan magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Kaduha man nga ikaw nga among Dios nga balaan, Dios nga labing kamhanan maghimo sa imong naw nga magsidlak nga na sa matag usa ug matagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo, Amahan, akong gipangamuyo nga ikaw ang among Ginoo magmaya sa imong panagway nga na sa matag usa ug muhatag sa matag usa og kalinaw. Ning katapusan mga adlaw, Amahan, akong gipangamuyo kanimo, liguna, Amahan, ang pagtuo sa imong mga anak, Lord. Akong gipangamuyo na kanimo, Amahan, ug magapadayon kami sa pagsimba kanimo, paghimaya kanimo. Among ipangamuyo, Amahan, ang imong grasya ug kaluoy bangko namo. Kini among pagampo pangaliw po kanimo, isalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among buktong personal manluwas. Amen. Okay, ligot ta. Okay, salamat sa mensahe nga ito na dunggan. Amen. Karon, alas pagtapos, ako hangyan na matagusa, manindugta. Going to sing our last song. Tawag niya itong song leader. First stanza ready, sing. There's a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I've a peace that has come here to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers are so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. All the world seems to sing of a Savior and King, when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely,
whispers are so kind. I will never leave thee. Jesus is my last verse. This treasure I have in a temple of clay, while here on his footstool I rule. But he's coming to take me some glorious day, over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers are so kind. I will never leave thee. Jesus is mine. Amen. Okay, once again, dahil salamat sa matagusay. Amen. And don't forget, next Sunday, makita na punta tayo sa church. Amen. Kayo karon to, ido ko ito mga ulog, magapunta. Buhig bilaan nga Diyos, mga gawams tanan, taghiya sa langit ug sa yuta, Diyos, kabalaan. Salamat, Amahan, si mong kayo sa mong kinabuhi. Salamat kay Lord, bisan pa sa mensahe nga mong nadunggan karon. Salamat, Lord, sa imuhang pagsakripisyo, Lord, alang sa pagbayad sa mga kasalanan, pinaagi sa imong dugo, O God. Salamat kay Amahan sa kaluwasan nga imong gitagaan na alang sa matagusa. Amahan, nasayod mi Lord, pinaagis pagtuo ang tao makabaton sa kaluwasan. Ang tabang himi Amahan, nga kani nga pagtuo, amo ang taning masangyaw nga to sa uban. We pray to Heavenly Father, i-bless ang matagusa, ug samtang amo kining undangon ang mga panibahon, nga amo ginapangamuyo, nga proteksyon niya matagusa. I-bless Lord, ang practice sa choir. I-bless ang matagusa, Lord, paabta kami safely sa mga tagstag sa kapanimalay. Ugandaman na pud usab kami sa lain na pud nga adlaw sa mong kinabuhi Amahan. Kining tanan Amahan, bisalig ug ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Dios sa walay kang turan. Amen.